Isang mapagbalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatuloy na kung minsan ang pinakamatamis na ibig ang siyang nagtatago ng pinakamapait na lason? Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Ngunit paano kung ang mismong anino ng taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay ang siyang walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Hayna't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata, ang huling halik sa ilalim ng dagat. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay isang tahimik na paraiso. Para kay Tala Hiraya de Leon, ang katahimikang iyon ang pinakamagandang musika, lalo na kapag kasama niya si Dante, ang kanyang kabiyak. Awak nito ang kanyang kamay, at sa bawat aspas ng kanilang mga palikpik, tila sila ay sumasayaw sa saliw ng mga alon. Sa kanilang harapan, isang makulay na hardin ng mga korales ang bumungad. Isang bahaghari ng buhay na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa malinaw na tubig. Ngumiti si Tala sa likod ng kanyang diding mask. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang buhay na perpekto, sa piling ng lalaking perpekto. Luminon sa kanya si Dante. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamahal na higit pa sa kayang bigkasin ng mga salita. Dahan, inalis nito ang regulator mula sa kanyang bibig at itinaas ang kanyang maskara. Sa isang mabagal na kilos, na tila ba ang oras ay huminto para sa kanila, inilapit ni Dante ang kanyang mukha at binigyan si Tala ng isang marahang halik. Isang halik na lasang alat at pangako. Sa sandaling iyon, si Dante ang kanyang hari at siya ang reyna ng buong karagatan. Ngunit ang perpektong sandali ay madaling mabasag, tulad ng isang salamin. Nagsimula ito sa isang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may pumipigas sa kanyang mga baga. Sa una, inakala niyang dala lang ito ng pananabit, ngunit mabilis itong lumala. Ang hangin mula sa kanyang tank ay tila naging mainit at mabigat. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Sinubukan niyang tawagin ang pansin ni Dante. Iminasiwas niya ang kanyang mga kamay. Tinuro niya ang kanyang dibdib, ang kanyang lalamunan. Ngunit si Dante ay tila abala sa pagtingin sa isang isdang dumaan. Hindi ba nito nakikita ang sindak sa kanyang mga mata? Ang paraiso ay unting nagiging isang bangungot. Ang makukulay na korales ay nagsimulang maglaho sa isang madilim na ulap na nagpalabo sa kanyang paningin. Ang katahimikan ng dagat na kanina lang ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay isang nakabibinging iisa. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang anyo ni Dante, lumalangoy palayo na tila ba wala itong malay sa kanyang paghihingalo. Ang sumunod na mga alaala ay piraso, ang magaspang na buhangin sa kanyang pisngi, ang bigat ng dibdib ni Dante na ulit na dumidiin sa kanya, at ang sigaw nito na tumatawag ng tulong. Puno ng aalala at takot. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang mapagmahal na asawa, ang nagbigay sa kanya ng lakas para kumapit sa hibla ng buhay. Naramdaman niya ang pagdambi ng mga dayuhang kamay sa kanyang balat, ang angat sa kanya papunta sa isang stretcher. Napapaligiran siya ng mga tao, ngunit ang isip niya ay lumulutang sa isang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa gitna ng kagulumang iyon, sa gitna ng mga sigawan at hiyabag ng mga paa, isang imahe ang tumatak sa kanyang isipan.
Isang payat na batang lalaki, may dalang mga kabibe, ang nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata nito ay hindi mga mata ng isang musmos. Puno ito ng pighati at kaalamang hindi dapat taglayin ng isang bata sa kanyang edad. Habang isinasakay siya sa ambulansya, lumapit ang bata. Sa isang iglap, habang ang lahat ay abala, idinikit nito ang kanyang bibig sa tainga ni Tala. Ang hininga nito ay amoy dagat at ang kanyang mga salita ay isang bulong na mas malamig pa sa kamatayan. Huwag kang magtiwala sa asawa mo, anas ng bata. Ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Nilason niya ang oxygen mo. Pagkatapos noon, ang bata ay naglaho na sa kamihan na parang isang multo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Tala, mas malakas pa sa sirena ng ambulansya. Isang lason, isang kasinungalingan. Hindi maaari. Si Dante, ang kanyang Dante, ang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng dagat. Imposible. Marahil ay namamalikmata lamang siya isang bunga ng kanyang pagka-sofofet. Ngunit ang tingin sa mga mata ng batang iyon, hindi iyon kasinungalingan. Pagmulat niya, ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay dumampi sa kanyang ilong at sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Dante. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. Ang mga mata ay namumugto. Ang perpektong imahe ng isang nagmamahal na asawa. Tala, mahal ko, sabi nito. Ang boses ay paos. Kising ka na, salamat sa Diyos. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ngunit sa unang pagkakataon, nagdulot ito ng kilabot sa kanya. Naalala mo ba kung anong nangyari? Tanong ni Dante. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Tumingin si Tala ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Sinubukan niyang hanapin doon ang anino ng isang halimaw, ang bakas ng isang mamamatay. Tao. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang pag-ibig na matagal na niyang kilala. Alin ang totoo? Ang pagmamahal sa mga mata nito o ang lason sa bulong ng bata? Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na magliligtas sa kanyang buhay o tuluyang wawasak dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim, at muling tumingin kay Dante na may blankong ekspresyon. Sa isang boses na mahina at naguguluhan, itinanong niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sino ka? Ang bila, Iraya. Ang pangalan pa lang ay nangangahulugang bunga ng pangarap. Ito ang tahanang ipinundat ng kanyang mga magulang, isang monumentong gawa sa bato, salamin, at matitibay na kahon. Dati, para kay Tala, ang bawat sulok nito ay talungan. Ngayon, sa kanyang pagbabalik mula sa ospital, ang dila ay tila isang malawak at guwang na kulungan. Sinalubong siya ng mga katulong na may halong awa at pagtataka sa kanilang mga mata. Sa tabi niya, hindi bumibitaw si Dante, na umaating tila siya ang pinakamatatag na haligi sa mundo. Ngunit para kay Tala, ang braso nitong nakaabay sa kanya ay parang isang posas. Welcome home, mahal, bulong ni Dante. Huwag kang alala. Nandito lang ako. Aalalayan kitang maalala ang lahat. Tumangulang si Tala, pinipilit na magmukhang nalilito at takot. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ng galit at pag-iinat ang nagwawala. Bawat salita ni Dante ay tila isang patibong. Nang gabing iyon,
Inihanda ang isang hapunan para sa kanyang pagbabalik. Nakaupo si Tala sa kabisera at sa paligid niya ay ang mga taong dati niyang pinakamamahal. Si Dante sa kanyang kanan, ang pinsan niyang si Anino sa kaliwa, at sa tapat niya, ang kagalang-galang na si Dr. Sinatare Galo, ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ama. Sila, ang kanyang pamilya. Sila rin ang mga aninong nagbabalak ng kanyang katapusan. Kumusta ang pakiramdam mo? Iya? Malumanay na tanong ni Dr. Sinag habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Normal lang ang pakiramdam ng pagkalito. Temporary memory loss due to trauma and lack of passage. It will all come back on time. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang perpektong diagnosis. Ngunit sa pandinig ni Tala, ito'y isang pagtatakit. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Mumiti nang matamis si Anino. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagdala ko ng fotoalbum. Pinsan, sabi nito, itinutulak ang isang makapal na album sa kanyang direksyon. Pakasakaling makatulong to. Pinukwat ni Dante ang album para sa kanya. Ang unang larawan ay ang kanilang kasal, si Tala. Nakangiti ng pagkatamis, tamis, at si Dante, nakatitig sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Isang kutsilyo ang tila tumarak sa puso ni Tala. Ang babae sa litrato ay napakapayapa, walang kamalay, malay sa ahas na kanyang kayak. Tingnan mo kung gaano tayo kasaya, malambing na sabi ni Dante, ihahaplos ang kanyang likod. Pinagmasdan ni Tala ang larawan na may blangkong mukha. Pasensya na, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi ko talaga matandaan. Isinara ni Dante ang album. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya. Ngunit agad itong pinalitan ng isang maunawaing ngiti. Okay lang, mahal. Step by step. Hindi kita minamadali. Pagkatapos ng hapunan, inihatid siya ni Dante sa kanilang silid. Tulugan. Ang silid na dati saksi sa kanilang pagmamahalan ay tila lumamig at lumak. Habang nagsusuklay si Tala sa harap ng salamin, lumapit si Dante mula sa likuran at niyakap siya. Naramdaman ni Tala ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Miss kita. Ala, bulong nito sa kanyang taina at sinimulang halikan ang kanyang leeg. Sa isang mabilis na kilos, napalayo si Tala na tila ba napaso. Umarap siya kay Dante. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring takot. Patawad, sabi niya. Ang boses ay garal. Gusto ko man pero para kang estranghero sa akin. Natatakot ako. Ang sakit sa mga mata ni Dante ay mukhang totoo, napakatotoo, na halos makumbinsi si Tala. Ngunit muli niyang naalala ang bulong ng bata, ang pakiramdam ng pagkaubos ng hangin. Ito ay isang pag-ate. Lahat ng ito ay pag-ate. Naiintindihan ko, sabi ni Dante. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Hindi kita pipilin. Matutulog muna ako sa guest room. Ang mahalaga ay maging komportable ka. Nakahinga ng maluwag si Tala nang maisara na ang pinto. Ngunit hindi pa. Tapos ang gabi. Hininday niyang lumalim ang gabi hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng aircon. Dahan, lumabas siya ng silid at tinungo ang study room ni Dante. Kailangan niyang maghanap ng pruweba, kahit ano. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang laptop. Hinalungkat ang mga drawer. Tiningnan ang mga dokumento. Ngunit wala. Malinis,
Masyadong malinis. Tila ba inaasahan na ni Dante na may maghahanap. Pabalik na sana siya sa silid nang makasalubong niya si Anino sa pasilyo. May hawak na isang baso ng tubig. Nagulat si Tala, ngunit hindi nagpahalata si Anino. Hindi ka makatulog. Tanong nito. Tinititigan si Tala mula ulo, hanggang paa. May kakaibang kislat sa mga mata ng kanyang pinsan, isang kislap ng panunuri. Umiinom lang din ako ng tubig. Palusot ni Tala. Tumango si Anino at lumapit. Alam mo, Tala. Sabi nito sa isang mapanuksong boses. Sana bumalik na ang alaala mo, pinsan. Mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Tala na parang sampal. Isang babala ba ito o isang pang-aasa? Ngumiti lamang si Tala ng pilit at nagpatuloy sa paglakad pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at doon lamang niya naramdaman ang pagod. Pagod sa pag-arte, pagod sa takot. Umiga siya sa kama, ramdam ang bigat ng kanyang sitwasyon. Paano niya lalabanan ng mga taong kilala siya, habang siya ay kailangang magpanggap na hindi sila kilala. At habang nakapikit ang kanyang mga mata, isang tunog ang kanyang narinig mula sa study room. Hindi ito sinasadyang marinig. Ngunit sapat na malinaw dahil sa katahimikan ng gabi. Boses ni Danbe. Nakikipag-usat sa telepono. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Wala na ang lambing, wala na ang pag-aalala. Ang boses na ito ay malamig, walang emosyon at mapanganib. Ising na siya, pero epektibo ang plano. Wala siyang maalala. Sa ngayon, sabi ni Dante, may sinabi ang tao sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Dante. Ang boses ay mas bumaba at naging mas mariin. Kailangan nating pabilisin ang lahat bago pa may maalala siya. Napatakip si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang hinala, ang kanyang pinakamalaking takot. Lahat ay totoo. Hindi lang ito isang aksidente. Ito ay isang plano. At ang plano ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga salita ni Dante na narinig niya kagabi ay parang laso na kumalat sa buong sistema ni Tala. Kailangan nating pabilisin ang lahat bago ba may maalala siya. Hindi na ito hinala. Ito ay isang katotohanang kasilinaw ng sikat ng araw. Isang katotohanang kayang pumatay. Wala na siyang oras. Bawat araw na nagpapanggap siyang walang alaala ay isang sugal. Inabukasan, gumising siya na may isang plano sa isip. Kailangan niyang makita ang batang lalaki. Siya ang simula ng lahat. Siya ang tanging pag-asa niya. Alam niyang hindi siya bastang makakaalis. Ang bawat kilos niya ay binabantayan, kaya ginamit niya ang kanyang kahinaan bilang kanyang sandata. Pagkatapos ng almusal, habang nagkakape sila ni Dante sa hardin, nagsimula siyang maglakad. Lakad na tila balisa. Gusto kong maglakad, sabi niya. Ang boses ay mahina. Baka may maalala ako sa labas. Nakita niya ang pag-aalilangan sa mga mata ni Dante. Lilikado, mahal. Hindi pa magaling ang iyong katawan. Kahit diyan lang sa malapit, pagpupumilit ni Tala, itinuturo ang daan sa labas ng kanilang gat. Sasama naman ang hadinero. Kailangan ko ng sariwang hangin. Nahihilo ako dito sa loob. Sa huli, pumayag si Dante.
Marahil ay dahil ayaw nitong magmukhang masyadong istrikto. Ngunit alam ni Tala na may ipapasunod itong bantay sa kanya. Bago siya umalis, nagkasalubong ang kanilang tingin ni Manang Saliya, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sa isang segundo, kumislap sa mga mata ni Tala ang isang pakiusap, isang tingin na tanging isang taong nakakakilala sa kanya ng lubos ang makakaintindi. Nang makalabas si Tala ng gati, kasama ang hardinero, ginawa niya ang inaasahan sa kanya. Naglakad siya ng mabagal, umihinto paminsan, minsan, para hawakan ang kanyang ulo na tila sumasakit. Ngunit nang makaliko sila sa isang kanto, kung saan hindi na sila tanam mula sa bahay, isang lumang kotse ang huminto sa kanilang tabi. Si Manang Saliya ang nagmamanango. Sakay na, iya, mabilis na sabi ng matanda. Alam kong may problema ka. Wala akong maraming tanong. Saan kita dadalhin? Sa baryo, amihan po, Manang. Pakidalisan po ninyo. Ang baryo, amihan ay iba sa malamig, at malapala siyang mundo ng dila, tiraya. Ang amoy dito ay pinaghalong tuyo at alat ng dagat. Ang mga bahay ay simple at ang mga tao ay nabubuhay sa kung anong ibibigay ng karagatan. Dito, naramdaman ni Tala ang isang pamilyar na kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Natagpuan niya ang batang lalaki sa dalampasigan. Nag-iipon ng mga bato. Ang pangalan niya ay Kidlat. Naaalala mo pa ko? Tanong ni Tala. Dahang lumalapit. Tumango ang bata. Hindi inaalis ang tingin sa dagat. Sabi ko na nga ba? Pabalik ka. Umupo si Tala sa buhangin sa tabi niya. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Tumingin sa kanya si Kidlat at muli niyang nakita ang lungkot sa mga mata nito. Dahil ayoko na may mangyari sa iyo na katulad ng nangyari sa tatay ko. Nagsimulang magkwento ang bata. Ang kanyang ama ay isa sa mga pinakamagaling na scientist sa Sinagtala Pharmaceutical Corporation. Isang mabait at matalinong tao. Ngunit isang araw, may nadiskubre raw itong mali sa kumpanya, isang bagay na mapanganib. Sinubukan nitong kausapin ng ama ni Tala, ngunit huli na ang lahat. Bigla na lang inatake sa puso ang tatay niya, sabi ng mga doktor. Ngunit hindi naniniwala si Kidlat. Hindi may sakit ang tatay ko, sabi ng bata. Ang boses ay basad. Malakas siya. Bago siya namatay, may ibinigay siya sa akin. Sabi niya, ito raw ang pinakamahalaga niyang kayamanan. Titago ko raw mabuti at huwag ipapakita kahit kanino. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Kidlat ang isang maliit at makintab na susi, isang susi para sa isang sachet deposit box. Hindi ko alam kung para saan to, pagpapatuloy ni Kidlat. Pero sabi ni tatay, kung may mangyaring masama sa kanya, hanapin ko raw ang taong may pinakamabuting puso at ibigay ko to. Ikaw yun, di ba? Ikaw ang anak ng boss niya na lagi niyang ikinukuwentong mabait. Hinawakan ni Tala ang susi. Malamig ito at mabigat, ang bigat ng katotohanan. Nakasulat sa gilid nito ang isang pangalan ng bangko at isang salita, Berlin. Nasaan ang nanay mo, Kidlat? Tanong ni Tala. Umiling ang bata. Matagal na siyang wala. Kami na lang ni tatay. Sa sandaling iyon, ang misyon ni Tala ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya para sa isang amang pinaslang at sa isang naulilang anak.
Lumuhod siya sa harap ni Kidlat at hinawakan ang mga balikat nito. Kidlat, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pangako, hahanapin ko ang katotohanan. Ipaglalaban ko ang tatay mo. Niyakap siya ng bata ng mahigpit, isang yakap na puno ng takot at pasasalangat. Ang pagbabalik sa bila, tirayaan mas nakakakaba. Inihatid siya ni Manang Celia sa parehong kanto at muli siyang naglakad pauwi na tila walang nangyari. Ngunit pagpasok niya sa gate, nandoon si Dante. Aabang sa may pinto. Nakatayo ito na parang isang estatwa. Ang mga kamay ay nasa kanyang likod. Ang ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Saan ka galing, mahal ko? Tanong ni Dante. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Alala ko sa'yo. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Dante ay mas mabigat pa sa isang pader na bato. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Ngumiti si Tala, isang ngiting mahina at pagod. Ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Naligaw lang ako, sabi niya. Pinapanatili ang pagkalito sa kanyang boses. Sinusubukan kong maghanap ng pamilyar na lugar. Akala ko, makakatulong. Ang paliwanag ay sapat na para bahagyang lumuwag ang tensyon sa mukha ni Dante. Pinalitan ito ng pamilyar na maskara ng pag-aalala. Sana, sinabi mo sa akin, mahal. Sinasamahan kita. Inakay siya nito, papasok. Ang kamay ay mahigpit sa kanyang baywang. Isang kilos na hindi nagpapahiwatig ng pag-aalaga, kundi pag-aari. Kinabukasan, naramdaman ni Tala na tila mas bumilis ang takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ng almusal, ipinatawag siya ni Dante at Dr. Sinag. Ang karaniwang maginhawang silid ay tila naging isang korte. Pinaupo nila siya sa isang malaking silya at sa mesang nasa kanyang harapan ay isang salansan ng mga dokumento at isang mamahaling pluma. Umupo si Dr. Sinag sa tapat niya. Inayos ang kanyang salamin at nagsalita sa isang boses na propesyonal at walang bahid ng emosyon. Tala. Iya, panimula niya. Dahil sa iyong kondisyon, kailangan nating gawin ang ilang hakbang para protektahan ka at ang kumpanya. This is just a temporary measure for medical reasons. Ipinakita niya ang mga papeles. Ito ay isang special power of attorney. It temporarily assigns Dante as the acting CEO o Sinagtala Corporation para siya muna ang magpatakbo ng lahat habang ikaw ay nagpapagaling. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Tala. Ito na iyon. Ang kudita. Ang agaw sa lahat ng ipinaghirap ng kanyang ama, gamit ang isang pirma, ang kanyang birma. Tiningnan niya ang mga papel. Hindi ito mga dokumento. Ito ang kanyang date warrant. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Punay na naguguluhan, hindi sa mga legal na termino kundi sa kapal ng mukha ng mga taong nasa harap niya. Dito na pumasok si Dante. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang sila, hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit, ngunit ang pakiramdam ay parang yelo. Para lang ito sa kapakanan mo, mahal, malabing na sabi ni Dante. Ayaw naming stress ka sa mga problema sa kumpanya. Ang gusto lang namin ay magpagaling ka
Kapag bumalik na ang alaala mo, babalik din sa'yo ang lahat. Angako. Kinuha nito ang pluma at inilagay sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang baril. Itinuro ni Dante ang linya kung saan siya dapat pumirma. Ang puso ni Tala ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Mabilis, tumingin siya sa mga mata ni Dante, pagkatapos ay kay Dr. Sinad. Nakita niya ang hindi maitatagong pananabik sa likod ng kanilang mga maskara. Hinihintay nila ang kanyang pagsuko. Uninga siya ng malalim. Itinaas niya ang pluma. Dahan, ibinaba niya ito papalapit sa papel. Malapit na ang dulo ng tinta sa linya, at doon ginawa niya ang kanyang pag-arte. Isang matalim na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pinitiwan niya ang pluma na kumalatog sa mamahaling sahig na gawa sa narra. Ang dalawang kamay niya ay mabilis nang humawak sa kanyang sentido at yumuko siya na tila sasabog ang kanyang ulo sa sakit. Aray! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng tunay na panginginig. Ang ulo ko, ang sakit, napatayo sina Dante at Dr. Sinad. Parehong nagulat sa bigla ang pagsigaw. Tala, anong nangyayari? Masakit, sobrang sakit, patuloy ni Tala. Niyugyug niya ang kanyang ulo, hinahayaang magulo ang kanyang buhok. Pinilit niyang maglabas ng luha, at hindi naman ito naging mahirap gawin dahil sa galit at takot na kanyang nararamdaman. Agad na lumapit si Dr. Sinad at sinuri ang kanyang pulso. It's a severe migraine attack, luckily triggered by stress. Kailangan niyang magpahinga. Walang nagawa si Dante kundi buhatin si Tala. Habang pupunta sila sa kanyang silid, idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, sa likod ni Dante, nakita niya ang mukha ni Dr. Sinad. Wala na ang pag-aalala. Ang nandoon ay isang tingin ng matinding pagkadismaya at galit. Nagpalitan sila ng tingin ni Dante, isang tingin na nagsasabing pumalpak ang plano. Hiniga siya ni Dante sa kama. Magpahinga ka lang, mahal, sabi nito. Ngunit ang lambing sa boses nito ay pilit na. Nang maiwan siyang mag-isa, ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinakakalma ang kanyang humahabol na hininga. Nakalusot siya sa ngayon. Ngunit alam niyang susubukan nila ulit. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Celia. May dalang isang baso ng tubig at gamot. Inilapag niya ito sa tabi ng kama. Habang inaayos niya ang kumot ni Tala, may isang maliit at nakatuping papel na idinulas ang matanda sa kanyang palad. Ginawa niya ito ng mabilis at walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala. Nang makaalis si Manang Celia, nanginginig na binuksan ni Tala ang papel sa ilalim ng kumot. 4 na salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat, kamay ng matanda, may nagmamanman sa'yo dito. Ang babala ni Manang Celia ay isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Tala. May nagmamanman sa'yo dito. Hindi na lang ito pakiramdam. Ito ay isang katotohanan. Ngayon, ang bawat anino sa pasilo, ang bawat alingaw-ngaw ng yabag, ang bawat katulong na dumadaan ay isang potensyal na banta. Ang Bella Hiraya ay naging isang chessboard, at siya ang haling kailangang protektahan ang sarili ng walang sinumang kakampi. Sa lahat ng kanyang kalaban, si Anino ang pinakatuso. Hindi ito kasing brutal ni Dante o kasing clinical ni Dr. Sinad. Ang sandata ni Anino ay sikolohiya. Siya ang
sa hardin, aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang pagkakataong iyon ay dumating isang hapon. Lumapit si Anino kay Tala habang iisa itong nakaupo sa hardin. Dala nito ang isang ngiting tila puno ng nostalgia. Naalala mo ba itong lugar na ito, pinsan? Tanong ni Anino. Ang boses ay malambing. Dito tayo laging naglalaro noong mga bata pa tayo. Umiling si Tala. Pinanatili ang blangkong ekspresyon. Hindi, sagot niya. Hindi nasiraan ng loob si Anino. Inakay siya nito palapit sa isang malaki at matandang puno ng mangga sa gilid ng hardin. Ang puno ay puno ng mga ukit, mga pangalan, at petsa mula sa mga nakaraang henerasyon. Tingnan mo, sabi ni Anino, itinuturo ang isang bahagi ng puno na medyo mataas. Nakaukit doon ang mga pangalang Tala at Anino sa loob ng isang puso. Ayo ang gumawa niya noong 10 taong gulang tayo. Inakyat mo pa nga ang puno para lang maabot yan. Tinitigan iyon ni Tala na parang isang dayuhan sa sarili niyang nakaraan. Ang totoo, tanda niya ang araw na yon. Siya pa nga ang nahulog at nagkaroon ng gasgas sa tuhod. Ngunit ang Tala na nasa harap ni Anino ngayon ay walang alam. Talaga, sabi lang niya, ang boses ay walang kabuhay. Buhay. Ngumisi si Anino. Ito na ang simula ng kanyang patibong. O naman. At naaalala mo ba kung ano ang ibinaon natin sa ilalim ng punong to? Ang ating tankapsul. May laman niyo na mga sikreto natin. Naramdaman ni Tala ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang pagsubok sa kanyang alaala. May ibinawon tayong sikreto, pagpapatuloy ni Anino. Ang mga mata ay nakatitig ng maigi sa kanya, naghahanap ng kahit anong kislap ng pagkilala. Tungkol sa crush mo noon na si Marco, yung kapitbahay natin. Isinulat mo pa nga sa isang papel na kapag lumaki tayo, papakasalan mo siya. Ako lang ang nakakaalam ngon, pinsan. Sigurado akong kapag nanghukay natin yon, maaalala mo, halos masanib si Tala. Si Marco, isang pangalang matagal na niyang kinalimutan. Isang sikretong totoo, nang silang dalawa lang ni Anino ang nakakaalam. Isang perpektong pain. Kung magpapakita siya ng kahit anong reaksyon, pagkagulat, pagtanggi, o kahit pagngiti, huli siya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Anino na may pinaghalong pagkalito at kaunding inis. Sino si Marco? Tanong niya na tila ba napapagod na sa laro nito. Wala akong maalalang Marco. Wala akong maalalang capsule. Pwede ba, Anino? Tigilan mo na. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ibinuhos niya sa kanyang boses ang lahat ng pagod at frustrasyon na nararamdaman ng isang taong nawala ng alaala. Naglakad siya palayo, iniwan si Anino na nakatayo sa ilalim ng puno. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang pinsan. Ang pagiging kampante nito ay napalitan ng pagkadismaya at pagdududa. Hindi sa kanya kundi sa sarili nitong plano. Nakalusot na naman siya, ngunit ang tagumpay ay may kasamang kilabot. Kaano katagal pa niya kayang magpanggap? Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog, may napansin siyang kakaiba sa kanyang silid. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa isang diskay kasi na puno ng mga porselanang manika mula sa kanyang kabataan, isa sa mga ito
ay tila bahagyang nakaharap sa ibang direksyon. Lumapit siya, sinusuri ang manika. Isa itong balerina na nakasuot ng puting bestida. Ngunit sa pagitan ng mga mata nitong salamin, sa gitna mismo, may isang maliit at halos hindi makikita na butas. Isang perpektong bilog na itin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Tala. Isang kamera. Hinawakan niya ang manika at naramdaman niyang bahagya itong mainit. Nito. Matagal na. Marahil ay mula pa noong bumalik siya, galing ospital. Pinapanood nila siya sa kanyang pagbibihis, sa kanyang pagtulog, sa kanyang mga sandali ng pag-iisa. Ang babala ni Manang Celia ay hindi lang tungkol sa mga taong nagmamanman. Ito ay tungkol sa mga mata na hindi niya nakikita. Nanginginig, maingat niyang ibinalik ang manika sa eksaktong posisyon nito. Hindi niya ito pwedeng siran. Hindi niya pwedeng ipahalata na alam na niya. Mula sa sandaling ito, ang kanyang silid ay hindi na isang santuaryo. Ito ay isang entablado at siya ang bida sa isang palabas kung saan ang isang maling galaw ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Umiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot na parabang kaya siyang itago nito mula sa matang salamin ng manika. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang itim na butas na yon, isang walang katapusang dilim na sumisitsip sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang pagkakatuklas sa hidden camera ay ang huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso. Hindi na pwedeng maghintay si Tala. Bawat segundong nananatili siya sa Vela Hiraya ay isang segundong mas malapit siya sa bingit ng kamatayan. Kailangan niyang makapunta sa Berlin. Kailangan niyang makuha ang laman ng sa deposit box. Ngunit paano? Ang kanyang pasaporte ay tiyak na nakatago at bawat kilos niya ay binabantan. Kailangan niya ng isang perpektong dahilan, isang dahilan na hindi pagdududahan ni Dante. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon, isang medical conference sa Germany na dati pa sanang pupuntahan ng kanyang ama. Ipinakita ito ni Dante sa kanya isang umaga na may halong panghihinayang. Sayang at hindi ka makakapunta. Mahal, sabi ni Dante. Ito sana ang pagkakataon mong makilala ang mga partners ng sinagtala sa Europa. Dito, nakita ni Tala ang kanyang oportunidad. Gusto kong pumunta, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. Nagulat si Dante. Pero Tala, ang kondisyon mo. Baka ito ang kailangan ko. Katwiran ni Tala, tinitingnan si Dante na may mga matang puno ng kunwaring pag-asa. Isang bagong lugar. Baka may maalala ako. Sabi ni Dr. Sinag, kailangan kong subukang bumalik sa mga normal na gawain. Inagamit niya ngayon ang mga salita mismo ng Dr. Laban sa kanila. At saka, kasama naman kita. Diba? Hindi mo naman ako pababayaan. Hindi nakatanggi si Dante. Ang pagtanggi ay magmumukhang kahina, inala. Isang linggo ang lumipas, na parabang isang taon sa pakiramdam ni Tala, at lumilipad na sila patungong Berlin. Ang buong biyahe ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Si Dante ay todo alaga na parabang sila ay nasa isang pangalawang honeymoon. Ngunit para kay Tala, ang bawat ngiti at bawat haplos nito ay parang balat ng ahas na dumadampis sa kanya. Pagdating sa Berlin, nagdahilan si Tala na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa jet lag. Habang si Dante ay abala sa isang paunang pagpupulong, sinamantala niya ang pagkakataon.
mayroon lang siyang 3 oras. Mabilis siyang taxi papunta sa address ng bangko na nakasulat sa susi. Ang gusali ay luma, ngunit matatag, isang simbolo ng mga lihim na kayang itago ng panahon. Nanginginig ang kamay. Ipinakita niya ang susi at ang kanyang pasaporte. Dinala siya sa isang silid, sa ilalim ng lupa. Isang goat na puno ng libong mga kahon na may sariling kwento. Pinuksan ng empleyado ang kanyang kahon. Nang maiwan siyang dahan niyang hinila palabas ang isang metal na kahon. Malamig ito at mabigat, ang bigat ng katotohanan. Pagbukas niya, ang una niyang nakita ay isang salansa ng mga dokumento, mga research paper, mga chemical formula, at mga resulta ng laboratory tests. Kahit hindi niya lubusang maintindihan, malinaw ang isang bagay. Ang mga ito ay tungkol sa isang gamot na hindi aprobado, na may mga nakasulat na tala sa gilid tungkol sa mga mapanganib na side effects. Ito ang ebidensya ng mga illegal na pharmaceutical trials. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isang bagay pa, isang maliit, itinlawas na flash drive. Dala ang kaba. Isinaksak niya ito sa kanyang dalang laptop. Isang guide file lang ang laman. Ang pangalan ng file, ang aking huling habilin. Pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ng isang lalaking nasa katanghalian na ng edad, ang mukha ni Dr. Ramirez, ang ama ni Kidlat. Ngunit ang mukha sa video ay hindi ang masiglang siyentipiko na nakalarawan sa isip ni Tala. Ang mukhang ito ay may pasa sa gilid ng mata. Ang labi ay putok at ang mga mata ay puno ng pagod at takot. Halatang kinuna ng video na labag sa kanyang kalooban. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod ng silya. Magsalita ka. Isang boses ang narinig mula sa likod ng kamera. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi pa niya matukoy. Ako si Dr. Alan Ramirez. Nagsimulang magsalita ang ama ni Kidlat. Ang boses ay nanginginig. Inaamin ko na nagkamali ako sa aking research. Ang mga datos na inilabas ko ay hindi tama. Ako ang may kasalanan sa lahat. Biglang isang anino ang gumalaw at isang tao ang lumitaw. Mula sa dilim, sa likod ni Dr. Ramirez, ang buong mundo ni Tala ay huminto sa ikot. Si Dr. Sinag Lalevalo, ang tito sinag niya, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nakangiti ito. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Hindi ba't napakagaling? Sabi ni Dr. Sinag, na para bang kausap ang kamera, na para bang kausap siya. Isang perpektong pag-anin. Sino ang aakalang ang isang henyo ay pwede pa ring maging tanga dahil sa takot? Lumapit si Dr. Sinag kay Dr. Ramirez at hinawakan ang buhok nito. Itinaas ang ulo nito para humarap sa kamera. Gusto mong malaman ng totoo? Ang taong ito ay masyadong matalino, masyadong mausisa. Nadiscover niya ang ating nunting proyekto. At tulad ng iyong ama, Don Ricardo, sabi ni Dr. Sinag, at sa pagkakataong ito, diretsong tumingin sa lente ng kamera. Ang mga taong masyadong maraming alam ay kailangang patahimikin. Napasinghap si Tala, napatakip sa kanyang bibig. O, Tala, pagpapatuloy ni Dr. Sinag, na tila nababasa ang nasa isip niya. Ako, ang nagpatahimik sa kanya. Isang maliit na dosis ng isang gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Walang bakas, malinis. Tulad ng ginawa ko sa ama mo, isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Tala, ngunit walang tunog na lumabas. Ang sakit ay napakatindi, na tila sinasakal siya nito,
Ang lahat ng kasinungalingan, ang biglaang heart attack, ang aalala ni Dr. Sinag, ang iyak ni Dante, lahat ay isang malaking nakamamatay na titro. Sa video, nagpatuloy si Dr. Sinag sa kanyang malademonong pag-amin, ang kasakiman ang pumatay sa ama mo, Tala, at ang katotohanan ito ang papatay sa iyo. Pagkatapos noon, ang video ay biglang matapos sa isang nakabibining tunog ng static. Nakatitig lang si Tala sa blanggong screen. Hindi siya makagalaw. Ang malamig na hangin sa loob ng gout ay tila nagyayelo sa kanyang mga buto. Hindi lang pa si Dante, lahat sila. At ang pinuno ng mga ahas ay ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Dahan niyang tinanggal ang usb. Ang mga daliri ay manahid. Ang maliit na bagay na yon ay hindi lang ebidensya, ito ang sigaw ng dalawang taong pinaslang. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang lin ang kanyang telepono. Naninginig na kinuha niya ito. Ang pangalan sa screen ay tila isang sumpa, Dante. Sinagot niya ito. Nasaan ka, mahal? Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay malambing at puno ng aalala na ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Tala. May sorpresa ako sa iyo, uwi mo. Ang biyahe babalik mula sa Berlin ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Tala. Walang salita ang lamagitan sa kanila ni Dante. Hindi na kailangan. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, pagtataksil, pagpatay, pagkasuklang. Nakatitig lang si Tala sa bintana ng eroplano, pinapanood ang mga ulap na parang mga multo ng kanyang mga pangarap. Ang imay ni Dr. Sinag na nakangiti habang inaani ng pagpatay sa kanyang ama ay paulit. Ulit na umikot sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng lagin. At si Dante, ang lalaking nakaupo, sa tabi niya, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Hindi lang ito kasabwat. Isa itong halimaw na nagkubli sa balat ng isang anghel. Paglapag nila, sabay nila, ang init na sumalubong sa kanila, ay tila nagmumula sa impyerno. Pagdating nila sa Bela, Hiraya, ang dating tahanan ay isa ng mausolyo. Ang mga katulong ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya na para bang may nagbabawal sa kanila. Hindi na siya inihatid ni Dante sa kanilang silid. Sa halip, dinala siya nito sa malawak na sala. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Dante na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mastara ay tuluyan ng nalaglat. Wala na ang aalalang asawa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estrangherong may mga matang puno ng pagwawagi. Kamusta ang pagliliwaliw mo sa Berlin, mahal? Tanong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng uuyam. Hindi sumagot si Tala. Tinitigan niya lang ito. Inahayaang makita nito ang galit at pandidiri sa kanyang mga mata. Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan. Huwag mo na akong bigyan ng ganyang tingin, Tala. Tapos na ang laro. Kinuha nito ang isang tablet mula sa mesa. Ipinakita nito sa kanya ang screen, mga litrato. Malinaw na mga litrato niya na papasok at papalabas sa bangko sa Berlin. Magaling ka, sanang umarte, kung hindi ka lang nag-iwan ng bakas. Ang mga litratong yan ay walang kwenta kumpara sa hawak ko, matapang na sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa pinitigilang galit. Oo. Ang maliit na usb, sabi ni Dante, na tila hindi nababahala. Alam na namin ang tungkol diyan. Sa tingin mo ba,
Hahayaan ka naming makalabas ng bansang ito nang hindi namin alam ang bawat kilos mo. Sa isang senyas ni Dante, pumasok si Manang Celia, eskoltado ng 2 security guard na hindi pamilya kay Tala. Dahil sa iyong katapatan sa maling tao, malamig na sabi ni Dante kay Manang Celia, tapos na ang serbisyo mo dito. Umalis ka na. Manang, sigaw ni Tala. Sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Dante. Huwag kang alala, Iya, sabi ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Iingat ka. Iyon, ang huling mga salitang narinig niya mula dito. Bago ito, tuluyang ilabas ang mga gwardya. Umarap si Tala kay Dante. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hayop ka! Salamat sa papuri. Sagot ni Dante, hindi natitinag. Ngayon, akin na ang telepono at pasaporte mo. Walang nagawa si Tala kundi ibigay ang mga ito. Ang pagkawala ng mga bagay na iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Opisyal na siyang bilanggo. Inakay siya ni Dante pataas, hindi na sa malambing na paraan kundi sa paraang marahas. Dinala siya nito sa kanilang silid. Tulugan. Ang silid na dati puno ng pagmamahalan, at ngayon ay magiging kanyang sauda. Itinulak siya nito, papasok. Dito ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Hahakbang na sana ito palabas ng magsalita si Tala. Hindi ka magtatagumpay, Dante. Malalaman ng lahat ang ginawa ninyo. Umarap ito, at sa huling pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng dating Dante, isang kislap ng sakit at pagsisisi, ngunit agad din itong nawala. Napalitan ang isang matigas na determinasyon. Uli na ang lahat. Tala, sabi nito. Bago isara ang pinto, narinig niya ang pagpihit ng susi sa siradura. Isang tunog na nagsasabing wala ng labasan. Ang gintong hawla ay nagsara na. Sinuntok niya ang pinto, sumigaw, ngunit walang sumasagot. Nang mapagod, napaupo na lang siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na kahoy. Tumingin siya sa paligid ng silid, ang kanilang mga larawan, ang kama, kung saan sila natutulog. Ang lahat ng alaala ay isa na ngayong malaking kasinungalingan. Maya, may boses na nagsalita mula sa labas ng pinto. Boses ni Dante. Bukas ang board meeting. Sabi nito, ang boses ay muffled, ngunit malinaw. Maging mabait kang asawa at ibigay mo sa amin ang gusto namin kung ayaw mong masaktan ng batang si Kidlat. Ang banta ni Dante tungkol kay Kidlat ay isang nakamamatay, nakamandag, na kumalat sa buong sistema ni Tala. Ang batang iyon, ang inosenteng batang nagligtas sa kanya, ay nasangkot sa gulo dahil sa kanya. Isinumpa niya sa sarili na poprotektahan niya ito. Ngayon, ang pangakong iyon ay tila isang basag na salamin sa kanyang mga kamay. Ilang oras siyang nakakulong sa katahimikan ng silid. Bawat minuto ay parang isang paghila sa lubid na nakatali sa kanyang liig. Pagkatapos, narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto. Pumukas ito, ngunit hindi si Dante ang pumasok. Si Dr. Sinag-Aralo. Nakatayo ito sa may pintuan, nakangiti sa kanya na parang isang mapagmahal na tiyuli na dumadalaw sa kanyang pamangking may sakit. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay mata ng isang manganggaso na nasukol na ang kanyang biktima. Hiya, sabi nito sa malumanay na boses habang isinasara ang pinto sa likuran niya. Hindi ka dapat nag-aalala ng ganito. Nakasasama sa iyong kalusugan.
Naglakad ito sa loob ng silid. Tinitingnan ang mga gamit na parabang pag-aari niya. Kinapos nito ang isang picture frame sa ibabaw ng mesa. Isang larawan ni Tala at ng kanyang ina. Ang iyong ina, sabi ni Doc Sinag. Ang boses ay puno ng isang kakaibang nostalgia. Siya ay isang diyosa. Napakaganda, napakatalino. Dapat ay sa akin siya napunta, ngunit pinili niya ang iyong ama, isang simpleng negosyante na walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang pera. Umarap ito kay Tala. Hindi mo naintindihan, hindi ba? Ang lahat ng ito, ang sinagtala, ang yaman, ang kapangyarihan dapat ay sa akin. Kinuha lang ng ama mo ang hindi para sa kanya. Ang ginawa ko lang ay ibalik ang nararapat. Ang bawat salita ay isang patalin na tumatarak sa puso ni Tala. Ang buong buhay niya, ang tingin niya kay Dr. Sinag ay isang haligi ng respeto at kabutihan. Ngayon, nakikita niya ang tunay nitong anyo, isang taong nilamon ng inggit at pagkamuhi. Magsasayang ka lang ng panahon kung tatangkaan mong lumaban. Pagpapatuloy nito, tapos na ang lahat. Hindi pa. Matigas na sagot ni Tala. Ang tapang ay nagmumula sa galit. Nasa akin ang ebidensya. Malalaman ng buong mundo ang ginawa mo. Isang tawa ang kumawala kay Dr. Sinag, isang tawang nakakakilabot. Ang usb. Oo naman. Ngunit ang ebidensya ay walang silbi kung walang magpe-presenta nito. Kinuha nito ang kanyang telepono mula sa bulsa. At para masigurong magiging masunurin ka, may pinindot ito sa screen. At iniabot ang telepono kay Tala. Isang maikling video, nakaupo sa isang sila si Kidlat sa loob ng isang madilim na bodega. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. May takip na panyo ang kanyang bibig. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki sa takot at may mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lakas na nagpatatag kay Tala sa mga nagdaang araw may biglang naglaho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang supostahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Wag! Pakikusap niya. Ang boses ay basad. Wag ninyo siyang sasaktan. Patalang siya. Walang kasalanan. Isa siyang insurance policy. Malamig na sabi ni Dr. Sinag. Ibinubusa ang telepono. Bukas, sa board meeting, pipirmahan mo ang lahat ng dokumento. Ibibigay mo sa amin ang USB at bilang kapalit, hindi masasaktan ng bata. Ganoon kasimple. Himuko si Tala. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umagulgol siya. Hindi ito sigaw ng galit, kundi hikbi ng pagkatalo. Wala na siyang pagpipilian. Wala nang paraan para manalo. Ang buhay ng isang inosending bata ang nakataya. Tumingala siya kay Dr. Sinag. Ang mukha ay basang. Basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay blanko. Walang buhay, walang pag-asa. Panalo na kayo, sabi niya sa isang halos hindi marinig na bulong. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Dr. Sinag. Pago ito umalis. May kinuha ito mula sa isang paperban na dala nito. Isang magandang damit, isang eleganteng bestida na kulay dugong bughaw. Inihadis niya ito sa kama. Isuot mo yan bukas, sabi nito. Gusto kong makita kang maganda sa araw ng iyong pagbagsak. Nang umalis na ito at muling isinara ang pinto, naiwan si Tala sa sahig,
nakatingin sa damit. Tila iyon ang isusuot sa kanyang sariling libing. Lahat ay nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang huling desperadong galaw na ginawa niya bago pa man magsimula ang huling kabanatang ito. Flashback. Pagbaba niya mula sa kotse, galing airport, bago pa man siya harapin ni Dante sa sala, alam niyang ito na ang katapusan ng laro. Sa isang saglit na walang nakatingin, kinuha niya ang isang maliit na burner phone na itinago niya sa lihim na bulsa ng kanyang maleta. Nanginginig, ngunit mabilis ang kanyang mga daliri. Isang maikling mensahe sa iisang numero. Ang numero ng personal na abogado ng kanyang ama, ang taong pinagkakatiwalaan nito ng higit sa lahat. Ang mensahe, Code Berlin, bukas siya ma. Ngayon, sa sahig ng kanyang kulungan, nakatingin sa damit ng kanyang pagkatalo, alam ni Tala na ang mensahen iyon ng kanyang huling baraha, isang baraha na halos imposible ng manalo. Isang postcard sa dilim. Ang gabi ay mahaba at walang bituin para kay Tala. Ang bawat pagpatak ng oras sa lumang orasan sa pasilyo ay isang martilyo pumupukpok sa takip ng kanyang kabaong. Nakaupo pa rin siya sa sahig sa parehong lugar kung saan siya iniwan ni Dr. Sinad. Sa kanyang harapan, ang bestidang kulay dugong, bughaw pa'y nakalatag sa kama, isang paalala ng kanyang nakatakdang pagkatalo. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, doon, sumisilang ang pinakamatatag na paninindigan. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang hagulgol ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang iyon, ang alaala ng kanyang huling desperadong galaw ay bumalik. Ang code, Berlin. Flashback. Ang pagmamadali mula sa kotse, patungo sa pinto ng dela. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kinukuha ang burner phone. Bawat segundo ay panganib. Ang pagtipa sa mensahe ay tila napakabagal. Call, Berlin. Bukas siyang, Isang mensahe ng asa na ipinadala sa kawalan, isang pusta sa dilim. Ang abogadong iyon, si Attorney De Castro, ay ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama ng kanyang buhay. Kung may isang taong makakaintindi sa kodigo, iyon ay siya. Ngunit walang kasiguraduhan, walang reply, walang kumpirmasyon. Ang tanging mayroon si Tala ay isang manipis na hibla ng asa. At sa gabing iyon, napagtanto niyang sapat na iyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa aalab na enerhiya na dumadali sa kanyang mga ugat. Naglakad siya papunta sa salamin at tinitigan ang kanyang sarili. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. Maputla, magulo ang buhok, may bakas ng luha sa mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa Sinagtala Corporation. Ang laban na ito ay para sa kanyang ama na pinaslang ng walang kalaban, laban ng taong tinuring niyang kaibigan. Ang laban na ito ay para kay Dr. Ramirez na isinakripisyo para sa kasakiman. At higit sa lahat, ang laban na ito ay para kay Kidlat, na ang tanging kasalanan ay ang maging anak ng isang matapat na tao. Dahan, hinubad niya ang kanyang suot na damit at kinuha ang bestidang iniwan ni Dr. Sinag. Habang isinusuot niya ito, hindi niya ito naramdaman bilang danit ng pagkaraw. Sa halip, ito ang kanyang baluti.
Bawat butones na kanyang isinara ay isang panata. Bawat ayos sa tela ay isang paghahanda para sa digman. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon na yon ay iba na. Ang kanyang buhok ay maayos na, ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng sakit, ay nagliliyab na ngayon sa isang malamig na apoy. At sa kanyang mga labi, isang bahagyang ngiti ang sumilay, isang ngiting hindi masaya, kundi mapanganib. May isa pa siyang kailangang gawin. Mula sa isang lumang drawer, kung saan nakatago ang mga gamit niya sa kolehiyo, kumuha siya ng isang blankong flash drive. Kapareho ito ng itsura ng totoong ebidensya. Inilagay niya rito ang ilang mga walang kuwentang file, mga lumang litrato, mga dokumento ng kanyang thesis, sapat lang para magmukhang may laman. Ang totoong boss na naglalaman ng sigaw mula sa Berlin ay maingat niyang itinago sa isang lihim na tahi sa laylalan ng kanyang bestida. Ito ang kanyang huling pusta, isang palabas, isang palitan. Kailangan niyang makumbinsi silang nakuha na nila ang lahat bago pa man niya ilabas ang kanyang alas. Madaling aram na nang matapos siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Perpektong bihis. Naghihintay. Hindi siya natulog. Ang bawat sandali ng katahimikan ay ginugol niya sa pag-iisip, sa pagsasaulo ng kanyang gagawin, sa pagpapatag ng kanyang puso, para sa pinakamalaking pag-atin ng kanyang buhay. Hindi na siya ang biktima na umiiyak sa sahig. Ngayong gabi, siya ang naging patibong. Nang marinig niya ang mga yabag papalapit sa kanyang pinto, huminga siya ng malalim. Para kay Itay. Para kay Kidlat. Pumukas ang pinto. Si Dante, nakabihis na rin ng mamahaling suit, handa para sa araw ng kanyang koronasyon. Napatigil ito, sandali nang makita si Tala. Isang kislap ng paghanga, o marahil ay sorpresa, ang dumaan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang babaeng minahal niya, hindi ang bilanggong inaasahan niya. Maganda ka, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong. Ago muling maging malamig at formal, mabuti naman at natuto kang sumunod. Hindi umimik si Tala. Tumingin lang siya sa kanya na may blankong ekspresyon. Pumakbang si Dante, papasok sa silid. Ang ngiti sa labi nito ay puno ng pagwawagi. Inilahad nito ang kanyang kamay na parabang isang prinsipe na susundo sa kanyang prinsesa. Ada ka na bang tapusin ang lahat, mahal ko? Tanong nito. Ang huling salita ay puno ng lason. Tahang tumayo si Tala. Inilagay niya ang kanyang malamig na kamay sa palad ni Dante. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang minsan niyang sinamba at ngayon ay kinasusuklaman niya. Handa na, sagot niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng takot habang magkahawak, kamay silang nagalakad palabas ng silid, palabas ng gintong hawla. Alam ni Tala na isa sa kanila ay hindi na babalik ng buo pagkatapos ng araw na ito. At gagawin niya ang lahat. Isusugol niya ang lahat para siguraduhin hindi siya iyon. Ang huling pusta ay nakalatag na sa mesa. Ang biyahe papuntang Sinagtala Tower ay parang isang prosesyon patungo sa sarili niyang bitayan. Hawak siya ni Dante sa braso. Isang paghawak na sa paningin ng iba ay aalaga. Ngunit para sa kanya ay pagbabantay. Ang boardroom ng Sinagtala ay nasa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng buong syudad. Sa ibaba, isang kaharian na balak gawin ang mga ahas na kasama niya. Ang mahabang lamesa
na gawa sa mahogan, ay napapaligiran ng mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng awa, para sa may sakit na tagapagmana. Naupo si Tala sa pinakadulo ng lamesa sa upuang para sa kanya, sa tabi ng upuan ng kanyang ama. Sa tapat niya ay si Dr. Sinag, kalmado at kagalang-galang. Sa kanyang tabi, si Dante, ang perpektong asawa. At sa isang sulok, si Anino, ang mga mata ay nagniningning sa inggit at tagumpay. Nagsimula ang pulong. Magalang na ipinaliwanag ni Dr. Sinag ang sitwasyon. As you all know, Ala has been through a traumatic experience. Resuscitations are recommended. Complete rest. Free from any corporate stress. Therefore, for the good of the company and for Kala's own well-being, we are here to officiate a temporary transfer of executive powers. Ang mga dokumento ay inilapag sa harap ni Tala, ang parehong mga papeles na tinanggihan niya noon, ang special power of attorney, ang kanyang kadena. Kinuha ni Dante ang pluma at magiliw na inilagay sa kanyang kamay. Para sa'yo ito, mahal, bulong nito, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ang buong silid ay nakatingin sa kanya. Ang mga miyembro ng board na may simpatya, si Anino na may pagkasabik, si Dr. Sinag na may katiyakan, at si Dante na may ngiti ng isang demonyong nanalo na. Itinaas ni Tala ang pluma. Ang tunog ng kanyang paghina ay tila napakalakas sa nakabibinging katahimikan. Ibababa na sana niya ang dulo ng pluma sa papel nang bigla siyang huminto. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan sila isa. Bago yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na mahina at nalilito. Ito ay matatag, malamig, at puno ng kapangyarihan. May gusto akong ipanood sa inyong lahat. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Dante ay naglaho. Ang kalmadong ekspresyon ni Dr. Sinag ay bahagyang natibag. Bago pa man makapagsalita, kinuha ni Tala ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa, isang remote na ibinigay sa kanya ni Atty. De Castro. Bago sila pumasok, pinindot niya ang isang button. Ang malaking screen sa likod ng upuan ng chairman na kanina ay nagpapakita lang ng logo ng Sinagtala ay biglang umitim at pagkatapos ay nagliwanag. Nagsimula ang video. Ang mukha ni Dr. Ramirez puno ng pasa at takot. Ang boses ni Dr. Sinagmula sa likod ng kamera. Ang sapilitang pag-anin. Ang paglitaw ni Dr. Sinagmula sa dilin. Ang kanyang maladimonyong pagngiti. Ang reaksyon sa silid ay mabilis at malagin. Ang awa sa mga mukha ng board members ay napalitan ng pagkagulat. Pagkatapos ay na matinding galit. May isang bumagsak ng kanyang pluma. May isang napatakip ng bibig. Ngunit ang paningin ni Tala ay nakatuon lamang sa 3 tao. Ang kulay ay tunti, unting nawala sa mukha ni Anino. Ang kanyang pagiging kampante ay naging purong takot. Si Dr. Sinag ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang katawan ay nanigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang taong laging may kontrol ay tuluyan nang nawala nito. At si Dante, ang kanyang mukha ay isang palabas ng sunod na emosyon, pagkalito, inis, pag-aalala, at sa huli, purong walang kahalong sindak. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at nagbabantan ng sabay. Patayin mo yan! Patayin mo yan! Sigaw ni Dante. Susugurin sana ang screen. Ngunit huli na ang lahat.
Umalingaw sa buong boardroom ang boses ni Dr. Sinad mula sa video, tulad ng ginawa ko sa ama mo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok si Attorney De Castro, kasunod ang isang grupo ng mga pulis. Tapos na ang video. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa kamatayan. Napatayo si Dante. Ang kanyang upuan ay tumba sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pagkatro. Tumingin siya, hindi sa mga pulis, kundi kay Tala. Ang lahat ng kanyang pag-arte ay naglaho at ang natila ay isang halimaw na nasukol. Sa akin ka lang, sigaw niya sa isang boses na puno ng kabaliwan. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya, hindi para tumakas, kundi para sugurin si Tala. Ngunit bago pa man niya maabot si Tala, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan at itinulak siya palayo ng malakas. Ang aninong humarang kay Dante ay ang matipunong braso ng isang pulis. Ang kanyang sigaw ng kabaliwan ay natabunan ng kaguluhan, ang pag-aresto kay Dr. Sinag na hindi man lang pumalag na tila isang estatwang gumuho, ang pagikbi ni Anino habang pinupusasan, at ang sabay na pag-flash ng mga kamera mula sa media na tila inanyayahan para sa eksklusibong palabas na ito. Sa gitna ng lahat, si Tala ay nanatiling nakatayo na parang isang puno pagkatapos ng isang malakas na bagyo, nanginginig, ngunit hindi natumba. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Nasaan ang bata? Sigaw niya kay Attorney De Castro sa gitna ng ingay. Nasaan si Kidlat? Mabilis na kumilos ang abogado, bumulong sa hepe ng mga pulis. Sa loob lang ng ilang minuto, isang radyo ang tumunog. Isang address ang binanggit at isang tiyano ang mabilis na umalis. Para kay Tala, ang mga sumunod na sandali ay mas mahaba pa sa lahat ng araw na siya'y nagpanggap. Pagkatapos, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Isang pulis ang pumasok at sa likod niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Kidlat. Sa sandaling nagtama, ang kanilang mga mata, ang lahat ng ingay, ang lahat ng kamera, ang lahat ng tao sa silid ay naglaho. Mayroon lamang silang dalawa. Isang bigat na tila pasanin sa loob ng maraming taon ang biglang nawala sa kanyang mga balikat. Tumakbo si Tala. Tumakbo rin si Kidlat. Nagtagpo sila sa gitna ng silid. Sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Tala ang panginginig ng munting katawan sa kanyang mga braso. Narinig niya ang mga pigil na hikbi nito. Ligtas ka na, bulong niya sa buhok ng bata. Paulit. Ulit na parang isang dasal. Ligtas na tayo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip, mga interview sa pulisya, mga pahayag sa media, mga pagpupulong kasama ang mga abogadong aayos ng gusot sa sinagtala. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay siyang kailangang gawin para sa kanyang sarili. Dinalaw niya si Dante sa istasyon ng pulis. Nakaupo ito sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay, kayal na damit ng bilanggo. Ang dating makisid at makapangyarihang lalaki ay naglaho na. Ang natira ay isang taong may mga matang walang laman at may anino ng balbas sa mukha. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito. Tala, sabi ni Dante, inilapit ang bibig sa maliit na butas ng intercom. Patawarin mo ako. Mahal kita. Alam mo yan. Nadala lang ako. Si Dr. Sinagang may utak ng lahat. Ang mga salitang mahal kita na minsan ay nagpapatunaw sa kanyang puso ay isa na ngayong lason sa kanyang pandinig. Hindi siya kumibo. Sabihin mo sa kanila na biktima lang ako. Pagpapatuloy nito.
Ang boses ay nagiging desperado. Kaya nating ayusin to. Magsimula tayo ulit. Sa wakas, nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Ang Dante na minahal ko ay matagal nang namatay. Siguro, hindi naman talaga siya umiral. Isang huling tingin ng awa ang ibinigay niya sa lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa habang naririnig niya ang mga sigaw ni Dante na unting humihina sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang pagputol sa huling kadenang uugnay sa kanya sa masalimuot na nakaraan. Kinabukasan, umarat si Tala sa buong bansa. Sa isang press conference, hindi na siya ang babaeng biktima. Siya na ang CEO ng Sinagtala Corporation. Ang Sinagtala ay nagkasala, panimula niya. Ang boses ay matatat, hindi lang sa aking pamilya, kundi sa tiwalan ng publiko. Ngayon, sisimulan natin ang pagbabago. Bawat kasalanan ay itatama. Bawat biktima ay bibigyan ng hustisya. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Kidlat, hawak ang kamay ni Atty. De Castro, nakatingin sa kanya na may paghanga. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Tala si Kidlat sa isang tahimik na lugar, isang sementeryo na napapaligiran ng mga puno. Tumayo sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan ng kanyang ama. Tay, sabi ni Tala, hinahaplos ang malamig na bato. Ipinaglaban kita. Sana, kung nasaan ka man, payapa ka na. Tumingala sa kanya si Kidilat. Mabait po ba si Lolo Ricardo? Tanong nito. Ngumiti si Tala sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, ang pinakamabait na taong nakilala ko. At sigurado akong magugustuhan kanya. Habang papalubog ang araw, pauwi na sana sila nang tawagan sila ni Atty. De Castro. Tala, mayroon lang akong huling bagay na kailangan mong malaman, sabi ng abogado. Tungkol sa huling habilin ng iyong ama. May isang espesyal na provision doon na ngayon ko lang pwedeng sabihin sa iyo. Ano po yun, Tito? Bago pa man siya mamatay, sabi ni Atty. De Castro, nagdagdag siya ng isang kaus. Sinasabi roon na sa pagkakataong mayroon kang nais na ampunin na bata, binibigyan kanya ng buong basbas at lahat ng legal at pinansyal na suporta mula sa kanyang personal na yaman para gawin ito, na para bang alam niyang darating ang isang katulad ni Kidlat sa buhay mo. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Sinagtala Tower ay iba na. Wala na ang takot at kasinungalingan. Napalitan ito ng isang bagong kultura ng katapatan at pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Tala Hiraya de Leon, ang kumpanya ay unting bumabangon mula sa abon ng iskandalo. Ang unang malaking proyekto ni Tala bilang CEO ay ang pagtatatag ng Hiraya Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya at komunidad na naging biktima ng mga iligal na gawain ng dating administrasyon. Hindi ito paglilinis ng pangalan, kundi isang tunay na ako ng responsibilidad. Sa bawat tseko rin na kanyang pinipirmahan para sa pundasyon, nararamdaman niya ang paggaan ng isang pasanin na matagal nang nakadagan sa pangalan ng kanyang ama. Itang hapon, sa kanyang opisina, na may tanawin ng buong syudad, pumasok si Atty. De Castro. Dala nito ang isang folder. Sa loob nito ay ang huling piraso ng puzzle para sa bagong buhay ni Tala. Opisyal na, sabi ng abogado, inilalapag ang mga dokumento sa kanyang mesa. Lahat ay pirmado at legal na. Kinuha ni Tala ang mga papel.
Ang mga salitang nakasulat doon ay mas mahalaga pa sa kahit anong kontrata ng kumpanya. Birth certificate. Sa linya ng pangalan ng ina, Tala Hilaya de Leon. Sa linya ng pangalan ng bata, Kidlat Kid Hiraya de Leon. Nang gabing iyon, sa Bella Hiraya, na ngayon ay isa ng tahanan at hindi nakulungan, ipinakita ni Tala ang mga dokumento kay Kidlat. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Tala, umupo sa tabi ng bata sa sofa. Tinitigan ito ni Kidlat. Baktal. Ngumiti si Tala. Igit pa sa papel. Sinasabi nito na mula ngayon, opisyal na kitang anak. At ako, opisyal mo na kung hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang maliit na boses ang sumagot para sa kanya, isang salitang matagal na niyang inaasam na marinig. Nanay. Tumango si Tala. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, anak. Nanay. Niyakap siya ni Kidlat ng napakahigpit. Sa yakap na yon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng iisa na kanilang pinagdaanan ay naglaho. Dalawang wasak na kaluluwa, ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa. Kinabukasan, impay kay sila. Hindi nang maraming gamit, sapat lang para sa isang maikling biyahe. Saan ko tayo pupunta, nanay? Tanong ni Kidlat habang isinasa ni Tala ang zipper ng kanyang maliit na bag. Pabalik tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Tala. Ang kanyang sagot ay puno ng kahulugan. Dinala niya si Kidlat sa baryo Amihan. Ang dagat ay kalmado. Ang hangin ay sariwa. Walang bakas ng bangungot na nangyari sa dalampasigang iyon. Para sa iba, ito ay lugar ng kamatayan at pagtataksil. Ngunit para sa kanila, ito ang lugar kung saan sila unang nagkita. Ito ang lugar kung saan isang bulong ang nagligtas sa isang buhay. Dito ko unang narinig ang katotohanan, sabi ni Tala, nakatingin sa dagat. At dito natin sisimulan ang ating katotohanan. Umupo sila sa buhangin, pinapanood lang paglubog ng araw. Ang langit ay aapoy sa kulay, kahel, rosas, at lila, isang obra maestra ng kalikasan. Nanay, sabi ni Kidlat, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Tala. Masaya po ba si tatay sa langit niya yon? Inigpitan ni Tala ang yakap sa kanyang anak. O anak. Sigurado ako, napakasaya niya dahil alam niyang ligtas ka na at dahil alam niyang magkasama na tayo. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot, tanaw, isang bagong bituin, isang bagong Tala ang nagsimulang kumislap sa papalapit na dapit, hapon. Hindi na sila nakatingin sa nakaraan na may takot, kundi sa hinaharap na may pag-asa. Handa na tayo para sa bagong simula, bulong ni Tala, hindi para kay Kidlat kundi para sa kanilang dalawa. Isang marahang hangin ang umihip mula sa dagat, na tila isang pagbabasbas at isang pangako. Para sa mga darating pa, ang kanilang kwento ng sakit ay tapos na. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Kidlat. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok, harapin ang mapait na katotohanan at piliing magmahal muli sa kabila ng sakit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ng kwentong ito.
Kung mayroon po kayong mga saloobin, huwag po kayong atubiling share sa comment section sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe din na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming tuplo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.